Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha mo? Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Ang batas Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusuporta at tumututok po sa inyong lingkod, Epipandio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie Radako. ay para sa lahat. At syempre bago po tayo magsimula, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre yung mga kababayan din po natin na lagi pong sumusubaybay, magandang araw po sa inyong lahat, maging mga kababayan natin sa abroad. At syempre yung mga kababayan po natin, mga bago natin mga subscribers, maraming salamat po. Taong maraming pera. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong si Bato de la Rosa, na kung saan yun po yung senador na pinakatanga dyan sa Senado. Okay, talaga naman tanga yung bobo na yan kung ano-ano lang ginagawa dyan sa Senado, wala namang kabuluhan yung pinagagawa, na kung saan yung kanyang pagiging senador wala namang kwenta, dahil ang trabaho niya dyan ay protektahan yung mga demonyo, yung mga magnanakaw na nakapwesto ngayon dito po sa ating gobyerno, lalong-lalo na po itong si Sara Bulate. Alam niyo, sa totoo lang, pare-pareho po yan, si Bongo, si Robin Padilla, si Bato. Yan yung mga solid talaga na mga aso ni Digongyo, na kung saan yun yung mga senador na kung saan ang pinaglilingkuran ng mga yan, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi po ang taong bayan. Hindi po ang taong bayan, ako na po nagsasabi sa inyo, kundi po si Digongyo o yung pamilyang Duterte, dahil utang na loob po nila sa mga Duterte kung bakit sila naging senador. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. No? Alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam dito po kay Bato de la Rosa, kasi yung ibang mga vlogger kasi natatakot silang magsalita, natatakot silang pero sa totoo lang, sa mga hindi nakakakilala dito po kay Bato de la Rosa, ito pong si Bato de la Rosa ay matagal na pong involved, matagal na po, ito ay kasapi po ng triad, ng drug syndicate. Ito po ay protector ng mga addict. Ito po ay protector ng mga drug lords, katulad po ni Michael Yang, ni Alan Lim at iba pa, no? So, kaya po sila, ang kanilang programa ay kunyari anti-drug sila, kasi sila po talaga ay involved sa droga. Para po mapagtakpan nila yung totoong sila, para hindi malaman kung ano sila, yun po yung kanilang laging pinupront, na sila ay galit sa droga. Pero ang totoo po, marami na pong nagbunyag niyan, hindi lamang po ako hindi lamang po ako magbubunyag niyan. Unang-una, ang unang na po nagbunyag dito si Las Cañas. At maliban po kay Las Cañas, marami pa pong iba maliban po sa akin. 'Di ba? So sa makatuwid, ito po ay diskarte lamang po ni Bato de la Rosa. Katulad po ng kanyang amo, mga minamahal ko mga kababayan. 'Di ba? Sabi ni Duterte, galit daw siya sa addict, galit siya sa mga pusher, pero hindi siya galit sa mga drug lords. Paano ko nasabi? Kung galit siya kung galit siya sa addict, dapat mas galit siya sa drug lords. Ang ginagawa ni Duterte, 'di ba? Inaalagaan niya at binigyan pa niya ng kapangyarihan yung drug lords. Sino ba yung drug lords na sinasabi ko? Ayun, si Michael Yang, na ngayon ay nagtatago na po dahil nabuking na. 'Di ba?
dahil sa sinasagawang pag-iimbestiga po ng Quadcom, dahil sa mga nangyayari, dahil sa mga natutuklasan ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na nung napasok ng ating mga otoridad, yung mga Shabu Laboratory, lumabas na itong si Michael Yang ay sangkot talaga at talagang halos siya ang nagmamayari ng mga napapasok ng mga drug laboratories dito sa ating bansa, na kung saan naging economic advisor nito pong ni Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi ni Duterte na isa lamang negosyante. Yung pala ay negosyante ng shabu. Di ba? Mga minamahal kong mga kababayan, balik po tayo dito kay Bato de la Rosa. Alam nyo, itong si Bato de la Rosa, magaling lang po talaga itong magkubli. No, magaling po itong magkubli ng mga alam nyo, parak eh. Di ba? Buhaya yan. Magaling yan magaling yan magtabon. 'Di ba? Magaling yan mag-cover. Si Bato de la Rosa pa. Believe nga ako diyan pagdating sa cover eh. 'Di ba? So sabi niya, marami na daw siyang gerang pinasok. Hindi naman natatamaan, hindi rin nagkakaroon ng galos. Paano magkakaroon ng galos? Magaling nga mag-cover. Yung mga tao lang niya ang inaano niya siya, naka-cover, Hindi po katulad nito pong Kerubin na talagang masasabi mong tapang lalaki. 'Di ba? Si Bato de la Rosa, matapang lang baho niyan eh. 'Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako na po nagsasabi sa inyo. Kung gaano po ka manloloko, kung gaano po kasinungaling yung amo nito ni Bato de la Rosa, mas tuso po to at mas sinungaling ito dahil pulis po ito. Ako na po nagsasabi sa inyo, niloloko lamang po kayo ni Bato de la Rosa. Siya po ay kampi sa lahat ng uri ng kasamaan. Siya po ay protektor ng droga. Katulad po yan ni Duterte na nagkukunwari lang. Kaya wag po kayo magtiwala dito kay Bato de la Rosa. Ako na po nagsasabi sa inyo, kawawa po ang ating bansa sapagkat meron po tayong isang senador na nagpapanggap na makatao, makabansa, na kung saan nagpapanggap po ng mabuting tao. Pero ang totoo po, siya po ay membro po ng International Drug Syndicate. Etong si Bato de la Rosa. Hindi po tayo nagsisinungaling diyan. Alam ni Bato de la Rosa yan. Alam niya sa sarili niya yan. Kaya lang magaling talaga manuto si Bato de la Rosa dahil alam niyo na, di ba? Tingnan niyo na lamang, di ba? Nung ito ay chief of staff pa ng Philippine National Police. Lahat ng mga kalaban nila sa droga, pinatumba niya, pero yung mga kakampi niya, mga mista niya, kasama nila sa sindikato, buhay na buhay. Payapang payapa. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, wag po kayong maniniwala dito kay Bato de la Rosa. Kung pahirap po itong si Robin Padilla, eto din po si Bato de la Rosa. Pahirap lang din po yan at saka gastusin lang po yan ng taong bayan. Sayang lang po yung perang binibigay natin dyan. Sayang lamang po yung perang binibigay sa kanya sa proyekto niya na kung saan sa bulsa lang din niya napupunta. Diba? Wag po kayong magtiwala dyan kay Bato de la Rosa. Magaling pong nagtanggihan, magaling pong magpanggap yan dahil unang-una, tirador talaga yan. Diba? So kaya mga kababayan ko, kung mahal ninyo ang ating bansa, kung mahalaga sa inyo ang kinabukasan ng ating bansa, wag po ninyong iboboto. Wag po ninyong ilalagay wag nyong ihuhulog sa balota yung pangalan niyan. Kesan nyo agad. Kaya nga ako pagboto ko di ba? Kaya nga dito sa amin, inaano ko na yung mga kaibigan ko, yung mga tropa natin, alam na nila kung anong iboboto ko. Magbibigay kasi ako ng di ba? Dito sa amin pa lang, sa grupo pa lang namin. Di ba? Alam na kung sinong iboboto, kung sino-sino yan. Di ba? So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ba't ba ako nagsasalita dito? Bakit ko pa ginagawa to? Para po hindi masayang yung ating mga boto. Para po din hindi masayang at para din syempre alam nyo naman, ang nakasalalay po sa ating pagboto yung kinabukasan po ng ating bansa, yung kinabukasan po ng ating mga anak, yung kinabukasan po ng ating bayan. Higit sa lahat, yung kinabukasan po ng susunod pa na henerasyon, mga apo natin, etc. di ba? So kung mahal natin ang ating bansa, ibigay po natin yung kapangyarihan doon po sa mga taong karapat-dapat. Huwag po doon sa mga taong wala namang alam. Wala ang alam, kundi ang alam lang ay maging aso ni Rodrigo Roa Duterte.
Ha? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, may nakausap nga ako sa Zamboanga eh. Yung mga kaibigan ko na yan, kilalang kilala pala si Bato de la Rosa dyan at talagang abusado yung hayop na yun, ng pulis pa yan. Talagang abusado yan. Kunyari lang yan na protector ng mga adik pero natuklasan po yan na siya din pala ang laro nila yan. Kumbaga laro nila, kunyari galit sila sa droga, galit sila sa ganito, uhulihin nila yung mga adik pero yung uhulihin lang niya yung mga kalaban nila sa negosyo, hindi yung mga tao niya. 'Di ba? Tapos magsasalita, kunyari galit na galit, kunyari matapang, talagang ano, pero yung pala arte lang. Para lang sabihin ng taong bayan na siya ay malinis, siya ay galit sa ganito, galit sa ganyan, ayaw niya sa masama. Yung pala, ano lang nila yung palabas. Rodrigo style. Ha? Magpapanggap style. Galit-galitan style. Pero, yung mga style nila, dahil matagal na yan, gas-gas na, luma na, kaya booking na. Kung baga, ano na tayo eh, sanay na tayo sa laro nilang ganyan, kaya hindi na nila tayo maloloko. Kaya nga doon sa mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam kung sino talaga to si Bato de la Rosa, huwag nyo nang pangarapin pa na maloko. Tama na yung kami yung nalokod, at kaya nga kami nagsasalita dito para hindi kayo matulad sa amin. Diba? Oh, kaya mga kababayan ko, tulad ng sinasabi ko boto nyo na lahat. Iboto nyo na lahat yung mga, kung hindi man sa side ng ating mahal na Pangulo, yung mga kakampi ng ating minamahal na Vice President Leni Robredo. Kaya naman dun sa kabila, wag lang dun sa mga tao ni Sara Duterte o ng mga Duterte, kasi delikado po ang ating bansa. Delikado po. Magagaling lang po magdrama yung mga yan, magagaling lang po magsalita yung mga yan, pero mga salot po sa bansa yung mga yan. Sa totoo lang, lahat po ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte, mga demonyo din po yan. Lalong-lalo yan si Robin Padilla. Di ba? Oh, sa totoo lang, itong si Bato de la Rosa, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko nga eh. Kaya galit na galit to kunyari, di ba? Marami tong mga ginagawang kalokohan. Malapit na rin to. Malapit na rin tong masukol. Maniwala kayo mga minamahal ko mga kababayan. Malapit na rin tong malaman yung kanyang mga modus. Kaya unti-unti lang, iniisa-isa lang natin, di ba? Iniisa-isa lang ng ating gobyerno. Darating sa punto na ito naman si Bato de la Rosa ang iimbestigahan sa kanyang mga katiwalian. Hindi lang si Sara Duterte. Inuuna lang muna ng gobyernong ito yung yung pinaka-highest na nila, isa sa mga bossing nila. Pag natanggal na yung bossing nila, wala na tong mga to. Kanya-kanyang kalasan na to. 'Di ba? Kitang-kita naman eh. Wala nang power si Digongyo, hindi niya na magagamit yung pagiging si Raulo niya, yung pagiging gago nga, yung pagiging demonyo niya. 'Di ba? Kaya Bato de la Rosa, wag ka nang magtangka pa na mananalo ka. Hindi ka na mananalo dahil gising na ang taong bayan sa katotohanan kung ano at sino ka. Alam na ng taong bayan na protector ka ng shabu. Alam na ng taong bayan na ikaw ay traidor. Alam na ng taong bayan kung gaano ka kasinungaling, kung gaano ka kawalang kwentang senador. Isa kang bobong senador na kung saan pahirap ka lang dito sa bansang ito. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na, magtanim ka na lang ng kangkong. Mukha ka namang kalabaw. Kung gusto mo mag-araro ka, palitan mo yung palitan mo yung tawag nito, yung kalabaw. Mukhang kalabaw naman yung katawan mo para may pakinabang ka, hindi man sa Pilipinas, diyan sa sarili ninyo. 'Di ba? Mga minamahal ko mga kababayan, ito lang yung kalbo na talaga masasabi mo talaga na napakataas ng sungay. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang pasensya na ho kayo kung bakit tinitira ito, dahil naaawa po ko sa ating bansa, naaawa po ko sa mga Pilipino na naloloko po nito ni Bato de la Rosa. Kaya po tayo dito talagang tinitira natin yung mga katulad nito para po mabuksan po yung isipan ng ating mga kababayan, mabuksan yung pananaw ng ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nagtutulog-tulugan po sa katotohanan, nagbibingi-bingihan po sa katotohanan. So, tulad po ng sinabi ko, para po sa ating bansa, para po sa kinabukasan nating lahat, huwag po tayong boboto sa mga taong katulad nito. Lalong-lalo na po itong si Bongo. Isa din po itong si Raulo na kung saan yung utak nito kasing liit lang po ng munggo. Kaya nga po, ang utak nito, kasi nakatuon lang po yung isipan nito kay Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo naman, ang skill niyan, aso.
Di ba? Mas mukha pa ng Labrador to kaysa sa akin eh. Di ba? Oh. Kaya mga kababayan ko, bumalik po tayo dito kay kay Bato de la Rosa. Huwag po natin iboto ito. Ito po'y mapagpanggap lamang na makatao, makadiyos, makabayan. Ito po'y katulad po, 100%. Kapareho po ng utak ng kanyang among si Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan yung utak ay mas masama pa sa utak ng demonyo. Ha? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ang sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.